Magandang araw sa iyo, magaling na mag-aaral. Bagong aralin, bagong kaalamang matutunan. Ating kilalanin ang mga katutubong lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Mga katutubong Pilipinong lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na naiisa-isa ang mga katutubong Pilipinong lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Pero bago natin talakayin ang bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panoto, suriin kung sino ang namuno sa pag-aalsang binabanggit sa bawat pahayag. Piliin ang tamang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas ng pangungusap. Una, ang pinakamatagal na pag-aalsa na naganap sa Bohol. Pangalawa, nagsimula ang kanyang pag-aalsa nang siya ay dakipin at ikulong ng mga Espanyol nang magpetisyon siyang alisin ang pagpataw ng buwis sa mga Pilipino. Pangatlo, ito ay nangyari noong 1574 nang salakayin niya ang mga Espanyol sa Tondo dahil inalis ni Gobernador General Guido de Labezares ang kanyang karapatang tinatamasa na ipinagkaloob sa kanya ni Miguel Lopez de Legazpi. Pang-apat, nanguna siya sa pag-aalsa sa Samar dahil sa sapilitang ipadala ang kanyang mga kababayan ni Gobernador General Diego Fajardo sa Cavite upang gumawa ng mga galyon at mga barkong pandigma ng mga Espanyol. At panglima, pinamunuan niya ang pag-aalsa sa Lingayen, Pangasinan noong 1660. Kumusta? Ilan ang nakuha mong marka sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mag-alala. Paunang pagsusulit lamang ito. Bawi ka sa sunod na mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panoto, hanapin ang mga salik o dahilan ng nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Bilugan ang mga ito. Kumusta? Nabilugan mo ba lahat ang mga dahilan na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino? Ang galing mo! Ngayon, ihanda na ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bagong aralin, ang mga katutubong Pilipinong lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Sa araling ito, iyong makilala ang magigiting ng mga Pilipino na lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan laban sa mga Espanyol. Hindi lamang ang sarili nila ang kanilang inisip, kundi pati na rin ang kanilang mga nasasakupan. Handa nilang ibuwis ang sarili nilang buhay upang makamtan lamang ang kanilang minimithing kalayaan. Narito ang ilan sa mga kilalang katutubong Pilipino. Una, sila Kandula. Ang pag-aalsa niya ay nangyari noong 1574 sa Tondo nang salakayin niya ang mga Espanyol dahil inalis ni Gobernador General Guido de Labezares ang kanyang karapatang tinatamasa na ipinagkaloob sa kanya ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang mga katutubo ay pinagmalupitan ng mga Espanyol at kinamkam ang kanilang mga lupain. Pangalawa, sina Diego Silang at Gabriela Silang.
Nagsimula ang pag-aalsa ni Diego Silang noong 1762 sa Vigan dahil sa katiwalian at pang-aaping naranasan ng kanyang kababayan mula sa mga mananakop. Nagsimula ang kanyang pag-aalsa nang siya ay dakipin at ikulong ng mga Espanyol nang magpetisyon siyang alisin ang pagpataw ng buwis sa mga Pilipino. Noong siya ay nakalaya, hinimok niya ang kanyang mga kababayang maghimagsik laban sa mga Espanyol. Siya ay nakipag-ugnayan at nakipagtulungan sa mga Ingles upang labanan ang mga mananakop. Tinanggap ng mga Ingles ang kanyang pakikisa, ngunit siya ay pinatay ng kanyang kaibigang si Miguel Vicos na inupahan ng mga Espanyol. Ang pag-aalsang ito ay ipinagpatuloy ng kanyang asawang si Gabriela Silang na nakilala bilang Joan of Arc ng Ilocos. Pangatlo ay si Francisco Daguhoy. Pinangunahan niya ang itinuturing na pinakamatagal na pakikipaglaban na nangyari sa bansa. Ito ay tumagal ng 85 taon mula sa taong 1744 hanggang 1829. Ang hindi pagkakaloob ng isang Kristiyanong libing para sa kanyang kapatid ang pangunahing sanhi ng kanyang pag-aalsa. Dahil sa kanyang galit, pinatay niya ang kanilang pari at hinimok niya ang mga mamamayan ng Bohol na lumaban sa mga Espanyol. Sa kanilang pakikipaglaban, sila ay namundok at nagtatag ng isang malayang pamahalaan. Pang-apat, si Andres Malong. Siya ang nanguna sa pag-alsa sa Lingayen, Pangasinan noong 1660 dahil na rin sa paghimok sa kanya ni Francisco Maniago. Tinutulan din nila ang sapilitang pagtatrabaho at paggawa ng mga galyon. Lumaganap ang kanilang pag-alsa at nakisama rin ang mga taga-ibang lalawigan sa kilusan nila. Pinaslang nila ang mga malulupit na Espanyol. Nang hina ang kanilang hukbo dahil pinadala niya ang kanyang mga ibang sundalo sa Pampanga at Ilocos upang tumulong sa pakikipaglaban sa mga lugar na ito. Kaya siya ay nadakip ng mga Espanyol sa Binalatungan at pinatay. Panglima ay si Sumuroy. Ang pag-aalsa sa Samar ay pinamunuan ni Sumuroy nang sa pilitang ipadala ang kanyang mga kababayan ni Gobernador General Diego Fajardo sa Cavite upang gumawa ng mga galyon at mga barkong pandigma ng mga Espanyol. Pinaslang nila ang kura ng bayan at mga namumunong Espanyol. Nagapi siya dahil sa mga Pilipinong nagtaksil na binayaran ng mga Espanyol upang ituro kung saan siya naroroon. Namatay man siya, ngunit hindi malilimutan ang kanyang labis na pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang mga kababayan. Pang-anim, si Magat Salamat. Ang kanyang pag-alsa ay mas matindi kaysa kanyang amang si Lakandula. Nagtatag siya ng lihim na samahan upang ipaglaban at makamit muli ang kalayaan ng mga katutubong Pilipino noong unang bahagi ng 1587. Buhat sa ibang panig ng Gitnang Luzon at sa pulo ng Cuyo at Borneo ang naging kasapi niya. Sina Juan Gallo at Dionisio Fernandez ang kasabwat niya upang magpasok ng mga sandata buhat sa Japan. Hindi nagtagumpay ang kanilang balak na itaboy ang mga Espanyol dahil sa kasamaang palad ay natuklasan ang kanilang lihim na kilusan. Sila ay dinakip at pinatay. Pampito, si Francisco Maniago. Pinamunuan niya ang rebelyon ng mga Kapampangan noong 1660 dahil nais nilang maging malaya. Tinutulan nila ang sapilitang pagtatrabaho at hinarangan nila ang mga ilog para mapigilan ang pagdadala ng mga pagkain patungong Maynila upang magutom ang mga Espanyol. Nahikayat niya ang mga taga-Pangasinan at Ilocos na makiisa sa kanyang pakikipaglaban. Ngunit humina ang kanilang puwersa nang tumiwalag ang mga Kapampangang taga-Makabebe. Pangmolo ay sina Bankaw at Tamblot. Naganap ang rebelyong panrelihiyon dahil sa nais talikdan ng ilang Pilipino ang Kristyanismo. Nais nilang bumalik ang pananampalataya sa mga Diyos ng kanilang mga ninuno. Si Tamblot ang namuno sa pag-aalsa sa Bohol at si Bankaw naman ay namuno sa Leyte.
Nasupil ang rebelyon dahil nagpadala ang pamalaan ng mga sundalong Espanyol at sundalong Pilipino mula Cebu. Pangsyam ay si Tapar. Isa siyang babaylan at itinatag niya sa Uton Panay ang isang bagong reliyon na parang binagong anyo ng Kristyanismo noong 1663. Tinutulan ng mga haparing Espanyol ang kilusang panreliyong ito. Nahuli si Tapar dahil sumugod ang mga trupa ng pamalaang Espanyol. Binitay siya kasama ng iba pa niyang mga kasama at itinali ang kanilang mga labi sa poste upang makita ng mga taong bayan at hindi na pamarisan. Pangsampu, si Juan de la Cruz Palares. Nagsimula ang kanyang pag-alsa sa Binalatungan, Pangasinan noong 1762. Ang sanhi ng kanyang pag-aaklas ay ang pagmamalabis ng mga Espanyol at ang hindi makatarungang paglipkom ng mga buwis. Ang pag-aklas niya ay lumaganap sa iba't ibang lugar tulad ng Dagupan, Santa Barbara, San Jacinto at Bayambang. Nang umalis ang mga Ingles noong taong 1764 ay nang maggapi si Gabriela Silang, siya ay tinugis din ng mga Espanyol hanggang siya ay mapatay sa labanan. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may inanda akong gawain para sa iyo na magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, isulat sa mga sinag ng araw ang mga pangalan ng mga katutubong Pilipinong lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Kumusta? Nagawa mo, di ba? Kasi magaling ka. Para naman sa pangalawang gawain, kumplituhin ang impormasyon tungkol sa mga ginawa ng mga katutubong Pilipino na nakipaglaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Kumusta? Kayang-kaya, di ba? Binabati kita at matagumpay mong nagawa ng tama ang mga gawain. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na may mga katutubong Pilipino na lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. Kabilang dito sina Lakandula, Magat Salamat, Bankaw at Tamblot, Sumoroy, Andres Malong, Francisco Daguhoy, Francisco Maniago, Juan de la Cruz Palares, Diego Silang at Gabriela Silang at Tapar. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa mga natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.